Magandang hapon po mga kapatid. Sa mga kasama natin ngayon dito sa Bulwagan, sa Karangalan, sa Pasig, sa mga nakikinig po sa atin sa ating Facebook Live, no? At maraming salamat Brother Brani sa ating worship team, no? Sa pagtulong sa atin, sa paghahanda sa atin sa ating pagsamba ngayong hapon. Noong pong 1924, nakatutok yung buong British Empire sa isang tao para iuwi yung gold medal no, sa Olympics sa 100 meters na sa pangalan niya ay si Eric Liddell. No? Siya na yata yung fastest man sa Scotland or maybe the whole world at that time. But months before the game, lumabas yung schedule. Yung qualifying heat para sa 100-meter race natapat ng Sunday. Devout Christian si Liddell, no? So para sa kanya, the Sunday is the Lord's Day, araw ng worship at pahinga, hindi para sa sports, hindi para sa Olympics. So ginawa niya yung isang bagay na unthinkable at that time, no? Sinabi niya sa British Olympic Committee, hindi ako tatakbo, I am not running. Tinawag siyang traidor ng British press. Kinausap pa siya ng Prince of Wales para pakiusapan, pero nanindigan si Liddell. No? Sinacrifice niya yung best event niya at tumakbo na lang sa 400 meters. No? Yards pa at that time, hindi pa metric yung system. No? Na hindi Sunday yung schedule. And famously, nanalo siya ng gold medal para sa 400-meter dash, 400-yard dash. Nakaka-inspire yung conviction niya, hindi ba? Pero mapapaisip kayo, was Liddell just a rule keeper? No? Legalista ba siya? Na mas mahalaga yung calendar day kesa sa ibang mga bagay. No? Hold that thought muna, kasi yung ending ng story ni Eric Liddell, no, nangyari years later sa isang prison camp, sa mas shocking pa kaysa sa simula, no? At ito yung susi para maintindihan natin yung text natin this afternoon, no? Basahin po muli natin ang Colossians chapter 3 verses 15 to 17 mula naman this time sa ESV o English Standard Version, verse 15, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Tayo po ay manalangin. Diyos aming Ama, we come to you this afternoon giving thanks to your Son Jesus Christ. Nihiling po namin ngayon that the peace of Christ would rule in our hearts at patahimikin nito ang anumang distraction at saka anxiety sa aming mga puso, that the word of Christ dwell in us richly. Habang binubuksan namin ang scriptures, ang iyong salita, teach us and admonish us with your wisdom. At habang naririnig namin ang katotohanan, tulungan ninyo kaming i-commit whatever we do in word or deed, in the authority, in the name of our Lord Jesus. We surrender this time to you. Amen. So, let's just review yung message na hinatid sa atin last week ni Brother Jerry mula sa 1 Corinthians chapter 14 verses 26 to 40. At ito ay may pamagat na well-ordered worship, yung main message ni Brother Jerry last week. Gusto ni Lord na mag-worship tayo in harmony para matuto at ma-edify tayo ng kanyang salita. Kanyang unang point, the director of worship, nakita natin na si God ay hindi God of confusion, kundi isang Diyos ng kapayapaan. He is a God of peace. Siya ang nagdidirect ng flow ng gathering natin at dapat mag-reflect sa worship natin yung orderly character niya. At pangalawa, in direction of worship, natutunan natin na ang goal ng gathering natin ay hindi entertainment o personal expression, kundi edification, yung pagpapatibay natin sa bawat isa. No? So last week, yung topic natin ay yung structure ng corporate worship, doing things decently and in order. Ngayon naman, dadalhin tayo ni Paul sa substance ng worship na yon. Ipapakita niya kung paano yung order sa church,
service ay dapat umapaw sa disorder ng daily lives natin, no? So let's before delving into the text, let's do a brief review of chapters 1 to 3, no? Para talaga nating maintindihan kung bakit iniutos ni Paul yung hayaang mag-rule at mag-dwell si Christ sa verse 15. Kailangan nating tingnan yung foundation na nilatag niya sa previous chapters, no? 2.5 chapters ang ginugol ni Paul para sabihin sa mga taga-Colose kung sino sila, bago niya sinabi kung ano ang dapat nilang gawin, no? Sa chapter 1, pinalawak ni Paul yung pagpapakilala nila kay Jesus, pagkakilala nila kay Jesus. Natutukso kasi silang sambahin yung mga anghel at mga espiritu. Kaya dineclare ni Paul na si Jesus ang image of the invisible God sa chapter 1 verse 15. Hindi lang siya personal savior, siya ang creator ng mismong thrones and dominions na kinatatakutan nila, no? Ang point ni Paul, why worship the servants such as angels when you know the king, no? And in chapter 2, inatake ni Paul yung heresy ng derecho. Sabi kasi ng mga false teachers, incomplete daw ang mga believers at kailangan ng strict diets at rituals para maging espiritual. Ang sagot ni Paul, for in him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in him, sa chapter 2 verses 9 to 10. Pinaalala niya na canceled na ang utang ng kasalanan sa krus sa verse 14 at is armed na ang spiritual power sa verse 15. Hindi mo na kailangang magdagdag pa ng kahit ano kay Jesus, no? At sa chapter 3 sa verses 1 to 14, the new self, no? Dahil totoo ang chapter 1 at 2, dahil kayo ay raised with Christ na, sabi ni Paul, set your minds on things that are above, sa verse 2. Inuutos niya to put off the old self, katulad ng galit, paninira, at pagsisinungaling, at put on the new self, no? Yung compassion, humility, patience, at love. Dito papasok yung text natin ngayon sa verses 15 to 17. Ano ba yung engine na nagpapagana sa new life na ito? Paano ba talaga natin isusuot ang pag-ibig o ang love? Ginagawa natin to sa pamamagitan ng paghahayaang mag-take over sa buhay natin si Jesucristo. So let's do brief exegesis of verses 15 to 17. So nagbigay si Paul ng 3 imperatives, no, na nagsilbing operating system para sa iglesia. Una, the peace of Christ sa verse 15. Ito ang referee, or sa Greek yung brabeuo ng katawan. The word of Christ sa verse 16. Ito ang indweller, no, na nanahan ng sagana sa bawat isa na mananampalataya. And the name of the Lord Jesus sa verse 17. Ito ang authority sa bawat aksyon natin, no? So yung mensahe na gusto kong ihatid sa ating lahat ngayong hapon ay ito: the Christian life is not about self-improvement, but about allowing the person of Jesus to take over us through His peace, His word, and His authority. So we can summarize it in 3 words, no? Rule, dwell, and do. So let the peace of Christ rule, no, as a referee sa verse 15. Let the word of Christ, no, dwell, no, as indwellers, verse 16, and the name of Christ as authority, no, sa verse 17, in everything that we do. Pero we have to keep this in mind, no. Hindi tayo binibigyan ni Paul, no, o Pablo ng basa-basa lang checklist, no. Dinidescribe niya yung pattern ng buhay na nag-i-indwell si Jesucristo, no. So paano ba nagti-take over si Christ, o paano ba siya nag-i-indwell sa mga mananampalataya, no? Pinaalalahanan tayo na habang si Kristo ay nakaupo sa langit, nananahan siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu o Holy Spirit. Ang Spirit ang ating bond of union na nagko-connect sa atin kay Jesus. Kung wala ang Holy Spirit, external lang sa atin ang ginawa ni Kristo.
Kaya pag sinabi nating let Christ rule, ang talagang hinihiling natin ay gawing totoo ng Holy Spirit ang presence ni Jesus sa buhay natin. So, there are three distinct movements of the Spirit-empowered life na ito sa text natin. Na banggit ko na nga, rule, dwell, and do. The peace of Christ as referee, the word of Christ as indweller in us, and the name of Christ as our authority. So, una, the peace of Christ as referee, no, yung rule, no. Kailangan nating hayaan na ang objective peace, no, na binili ni Kristo sa krus ang magiging deciding factor sa lahat ng conflicts at emosyon natin. So, objective yung peace na yon. We were at war with God, no, when Christ died for us on the cross. For our sins, that objectively now brought us peace. No? Iba pa yun dun sa conflict, dun sa mga emosyon natin na panagay natin, hindi tayo makalma, hindi tayo mapalagay. Hindi yun. There's an objective peace, no, that the death of Christ, no, gave to us. So pansinin niyo yung wording, no? Hindi sinabi ni Paul na try to be peaceful. Sabi niya, let the peace of Christ rule. Yung Greek word nga dito, no, for rule ay yung barbeo, na ang literal na ibig sabihin ay mag-act as referee sa isang athletic na contest, no. So sa ancient games, no, ang referee ang nagde-decide kung sino yung disqualified at siya yung taga-ayos ng away, no. Sinasabi ni Paul sa mga taga-Kolose, huwag nyo nang hayaang i-judge kayo ng false teachers. So, Colossians chapter 2, verse 16. Huwag nyong nang hayaang i-judge kayo ng anxiety ninyo. Let the peace of Christ make the call. No? Sa Old Testament, inaasam ng mga tao ang shalom o peace. No? Yung kabauan at katapusan ng awayan. Nakamit na ito sa atin, para sa atin ni Jesus. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 14, for He Himself is our peace, who has made us both one, and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility. Ang peace ni Jesucristo ay hindi feeling, ito ay isang status, ito ang ceasefire sa pagitan ng Diyos at ng tao, at sa pagitan ng Hudyo at ng Gentile, no? So kapag may conflict sa halimbawa sa mag-asawa, sa iglesia, kung mabilis uminit ang ulo, gustong mag-rule yung mga karapatan natin, no? Paglaban to, gustong mag-rule yung tampo, no? Gustong mag-rule yung pride, no? Kung Christ-centered tayo, titigil muna tayo at titingin tayo sa referee, si Kristo. Tatanungin natin, does this reaction align with the peace that Jesus brought on the cross? Kung yung galit mo ay sumisira sa unity ng body, pipito ang referee, foul, no? Out of bounds yan, play by the rules of grace, no? So, punta tayo sa second point, no? Dwell. Let the word of Christ dwell in us. Let it be the indweller in our lives, no? Kailangan nating hayaan ang gospel na magkaroon ng permanent residence sa isip natin at tubugin ang iglesia through wisdom and song. Inuutos ni Paul sa salita ay mag-dwell, no? Tumira, maging at home. Ang salita ay hindi bisita, siya ay indweller, ang master ng bahay, ang master ng buhay natin. Napakahalaga yung konsepto na ito dahil sa Old Testament, no, madalas na dumadapo lang ang spirit sa mga tao temporarily. Pero sa New Covenant, sa New Testament, ang spirit ay hindi lang basta-basta nagbibisita o hindi temporary, hindi siya nagbabakasyon lang. Permanent address na niya ang ating mga puso, no? Siya ang gumagawa para maging at home ang word ni Jesus sa atin. Kaya't mag-iingat tayo na huwag paghiwalayin ang Word at ang Espiritu Santo. Hindi pwedeng isa lang ang meron tayo, hindi lang pwedeng isa ang meron ka. Because, una, the Spirit is the author of the Word. Pangalawa, the Word is the instrument of the Spirit.
And true spirituality, ang totoong spirituality ay hindi yung nakikinig kung ano-anong boses yung naririnig natin. Ito ay ang pag-illuminate ng Holy Spirit sa Word of Christ, no, in Scripture, sa ating mga puso, no. So isipin natin yung tsaa, di ba? It's usually placed in a tea bag, di ba? Di ba pag dinip mo lang siya ng sandali sa tubig, ano yung lasa ng tubig? Matabang, hindi ba? Pero pag hinayaan natin siyang mag-dwell, no, doon sa cup, doon sa baso, no, pag binabad natin to, nakukuha ng tubig yung flavor ng tsaa, no. So naging lasang tsaa na siya at masarap na siyang inumin, no. So ang tanong, no, kapag halimbawa yung illustration niya sa atin on how we dwell on the Word of God, no. Nagdidip lang ba tayo sa Bible, no, tuwing Sunday, no? Doon lang ba natin binubuksan ang ating mga Bibles? O do we let it dwell in us richly? Or instead of dipping in the Word of God, no, do we instead dwell richly in the world, no? Or do we dwell richly in the Word? So ang Christ-centered na tao, babad sa gospel, no? Pag piniga sila ng buhay, ang lumalabas ay hindi panic o galit, ang lumalabas ay ang paano tayo hinubog ng banal na salita, kung paano tayo hinuhubog ng banal na espiritu. Ang lumalabas ay ang mga pagtuturo ni Jesus, no, sa ating mga salita, sa ating mga gawa. So let's now go to point 3, to do, no, the name of Christ, and it is the name of Christ that gives us authority to do things, no. Dapat tayong kumilos bilang mga authorized representatives ni Jesus, no, mga ambassadors tayo dapat ni Jesus sa bawat aspeto ng buhay natin, at aalisin na ang linya sa pagitan ng sacred, no. We tend to draw a line between what's holy work or what's sacred work and what's secular work or what's ordinary work, no. So, ang lawak ng utos na to, no, whatever you do in word or deed, no. Ibig bang sabihin nito, puro holy things lang yung gagawin natin, no, sa ating pagkaisip, no. Ang paggawa ng isang bagay in the name of someone means kumikilos ka on their behalf, bitbit natin ang authority at reputation nila. Sinasabi ni Pablo, sinasabi ni Paul, lagi kang naka-uniforme, lagi tayong naka-uniforme. Walang off-duty para sa isang Kristiyano. Hindi natin iniiwan yung pagka-Kristiyano natin, no, pag umalis na tayo ng church, pag umalis na tayo ng building na ito. Madalas nating hinahati yung buhay natin sa spiritual work, gaya ng preaching, o yung mga ministry work, at yung secular work, gaya ng ordinary na trabaho, tulad ng pagpasok sa opisina, no, trabaho ng abogado, ng doktor, ng teacher, ng baker, ng driver, o yung maging ordinary na paglilinis ng mga gamit, no. Winasak ng mga reformers to, no, lalong-lalo na si Martin Luther, no. Tinuro niya na hindi lang basta naghuhulog, no, ng tinapay ang Diyos mula sa langit. Ginagamit niya ang magsasaka at ang panadero para pakainin tayo ng tinapay, no. So tinawag ni Luther ang mga trabaho natin na larvae Dei, no, ang maskara ng Diyos, no. Pag ginagatasan halimbawa ng milkmaid yung baka, ang Diyos ang nagagatas sa baka sa pamamagitan ng milkmaid, no. Yung nagwawalis na kasambahay natin, ang Diyos ang naglilinis ng bahay sa pamamagitan ng kasambahay. Ang trabaho mo, ang maskara na suot ng Diyos para mahalin ang kapwa mo, para mahalin natin ang kapwa natin. So, binabago nito yung tingin natin sa mga boring at maduduming parte ng buhay. May famous na sinulat si Martin Luther tungkol sa tatay na nagpapalit ng maduming diaper, no. Sabi niya, no, kahit pagtawanan ng mundo ang tatay na yun, no, God with all His angels and creatures is smiling, not because the Father is washing diapers, but because He is doing so in Christian faith.
So kung gagawin mo ito in the name of the Lord, yung maduming diaper nagiging parang altar to ng pagsamba sa Diyos, no? Binabago din ito yung tingin natin sa authority at may hirap na desisyon. Halimbawa, pwede ka bang maging boss o judge o sundalo sa pangalan ni Jesus? Sabi ni Luther, pwede. Oo. Sabi niya, kung ang isang sundalo ay lumalaban na makatarungan para sa isang makaturungang gera, no, para protektahan ang kapwa, ang kamay niya, no, nahawak yung espada, ay parang kamay rin ng Diyos na pumoprotekta sa mga inosente. At tingnan natin kung tayo nagtatrabaho, tingnan natin kung papasa ba tayo sa signature test na ito, no? So, una, pwede ka bang magtanggal ng empleyado? So, in the name of Jesus, ang sagot, yes, no? Kung gagawin mo ito ng lawful, no, walang malisya at para sa proteksyon ng kumpanya, no? Second, no, pwede ka bang magpataw ng parusa? No? Yes, kung aakto ka bilang maskara ng hustisya ng Diyos, no? Pero ang tanong, pwede ka bang magsinungaling sa iyong testimony o halimbawa sa tax return na lang, no, in the name of Jesus? Ang sagot doon, of course, no. Hindi mo pwedeng pirmahan yung false na document na yon or false na income tax return sa pangalan ni Jesus, no? Dahil ito ay kasalanan, no? Kung hindi mo kayang pirmahan ang pangalan niya, no, wag mong gawin ito, no? Because the name of Jesus ay hindi magic password, no? Dinudugtong natin sa ating mga gawa, ginudugtong natin sa ating mga panalangin. Ito ang standard, no, para sa bawat galaw natin, no? Kaya ngayon, balikan natin si Eric Liddell, no? Iniwan natin siya noong 1924 sa Olympics. Tumanggi siyang tumakbo ng Sunday dahil sa prinsipyo niya. So baka isipin nyo, okay, maganda pakinggan yung passage pero baka maging rigid tayo. Yung mas mahalaga pa ang rules kaysa sa tao, no? Pero mag-fast forward tayo ng 20 years, no? From the 1924 Olympics to 1943. Hindi na Olympian si Eric Liddell, no? Missionary na siya sa China. Sumugod ang mga Hapon sa China at nakulong si Liddell sa Weishin internment camp, no? So sobrang dumi ng lugar na yon, no? Para siyang tawag dito, cesspool siya, no? Ng daga, ng sakit, at 1,800 na tao ang nagsisiksikan dun sa detention camp na yon, no? Internment camp na yon. So sobra itong madumi, napakasama. Magkakasama yung mga negosyante, yung mga misyonaryo, mga prostitute, no? Lahat sila nag-aagawan, no, ng lugar dun sa camp na yon para mabuhay, no? And the tension was really high at that time. So, how did Eric Liddell apply? How do we see Colossians chapter 3 verse 15 to 17 apply in this case sa buhay ni Eric Liddell? So puno yung kampo ng mga teenager, no, na laging nag-aaway, nag-organize sila ng hockey games para makapaglabas ng kanilang frustration, ng kanilang energy. So isang linggo, yung laro na uwi sa rambulan kasi walang referee na umaawat. So nakiusap yung mga teenagers, no, kay Eric Liddell na mag-referee siya. Pero Sunday noon, so ibig bang sabihin, tatanggi si Eric Liddell? Hindi siya tumanggi. Yun yung araw na tinanggihan niya noon para tumakbo para sa Olympic gold medal, no? Ano yung ginawa niya? Pumayag si Liddell, no? Nag-referee siya nung hockey game na yun, nung Sunday. Bakit? Nawala ba yung convictions niya? Hindi, no? Naintindihan niya yung Colossians chapter 3 verse 15, no? Na-realize niya na yung peace of Christ, no, yung pagpigil ng pagkakawatak-watak na nung mga nagsistay no sa camp, no, hinayaan niyang mag-rule yung peace of Christ over his personal preferences, no.
And then, sa maduming kampo na yon, no, nagturo rin si Eric Liddell ng scriptures. No, he did Bible studies. Pero specifically, tinuruan niya silang ng scriptures sa pamamagitan ng mga hymns. No. Yung favorite hymn niya, yung Be Still My Soul. No. Nung takot na takot yung mga tao na mamatay sa gutom, no, hindi lang nagbigay ng advice si Eric Liddell. Ang binigay niya ay ang salita ng Diyos, ang salita ni Kristo, upang mag-dwell richly, hindi lang sa Kanya, kundi tinuruan niya yung Kanyang mga kasama na kumanta rin. No? Be still my soul, the Lord is on thy side, bear patiently the cross of grief or pain. Ginamit niya ang psalms, no? Ginamit niya yung hymns para i-anchor ang puso ng mga kasama niya sa salita ng Diyos. So, hindi lang nangaral si Eric Liddell, no? Naglinis din siya ng mga inidoro dun sa kampo. Naghakot siya ng uling, binigay niya yung running shoes niya sa mga batang walang sapatos. Sabi ng isang kasama niyang preso, noon na ang pangalan ay si Langdon Gilkey, no? Binuhos ni Eric Liddell ang kanyang sarili para sa simpleng mga trabaho noon ng may kagalakan. Kaya ang description sa kanya ay Jesus in running shoes. No? Ginawa niya ang whatever he did in the name of the Lord Jesus. So, namatay si Eric Liddell dahil sa brain tumor sa detention camp na yon. Ilang buwan bago dumating yung freedom para sa kanila. No? Pero pinakita niya sa atin na ang Colossians 3 ay hindi tungkol sa pagiging rigid o religyoso, tungkol ito sa pagiging punong-puno kay Jesus, na ang peace niya ay nag-rule sa conflict. Ang word niya ang laman ng kanta natin, ang kanta nila, at ang kanyang pangalan ang nagde-define sa kanyang serbisyo. At dapat rin mag-define sa ating mga serbisyo. Kaya ang challenge ko ngayong hapon para sa mga ating nakikinig, no, sa mga nakikinig sa atin, no, sinulatan ni Paul ang isang syudad na naghahanap ng fullness, no? Hinanap nila ito sa philosophy, sa mysticism, at sa pleasure, no, sa kaligayahan, no. Baka ganun din ang ginagawa mo ngayon, no. Hinahanap mo ang fulfillment sa career, sa relationship o sa estado. Nagbigay ng babala si Paul, no. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, in Colossians chapter 2 verse 8. Yung mga anino o shadows lang ang mga yan, pero ang substance of these things, no, belong to Christ in Colossians chapter 2 verse 17. Naghahanap ka ng shalom, ng peace o wholeness, pero hindi mo ito makukuha, no? Hindi mo makukuha ang peace ng kingdom ng Diyos kung wala kang hari, no? Kaya tigilan mo yung paghahabol mo sa mga anino. Lumapit ka sa substance ng kaharian. Lumapit ka kay Kristo. For in Him you have been made complete. No? At para sa mga mananampalataya, may mahirap na tanong si Pablo, may mahirap na tanong si Paul sa iglesia, sa Colossians chapter 2 verse 20. If with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Ang tanong niya, bakit ka namumuhay na parang hindi ka pa ligtas? You have been delivered from the domain of darkness and transferred to the kingdom of His beloved Son. Kaya ito yung challenge, no? Kapag nagre-reflect ka ba sa buhay mo, naisip mo ba yung bagong citizenship mo kay Kristo? No? Pag inaatake ka ng anxiety, tumatakbo ka ba sa mga coping mechanisms na binibigay sa iyo ng mundo o payo sa iyo ng mundo? Hinahayaan mo bang mag-referee o hinahayaan mo mag-referee yung peace of Christ sa puso mo? Pag gumagawa ka ng decision, no, sumusunod ka ba sa uso? Tumitingin ka ba sa what's pragmatic? No? O nagdedwell ka ba sa salita ng Diyos, no, para ito ang gumabay sa iyo? Pagpasok mo sa trabaho, nagtatrabaho ka ba para lang sa sweldo o nagtatrabaho ka sa pangalan ng Panginoon?
Kaya tingnan natin to sa pamamagitan ng test, so sa pagpapasalamat. No? Paano mo malalaman kung papasa ka sa challenge na to? Tingnan nyo yung dulo ng bawat verse sa Colossians chapter 3, verses 15 to 17. In verse 15, and be thankful. Sa verse 16, with thankfulness in your hearts. And in verse 17, giving thanks to God the Father. So yung pusong puro reklamo, yung nagsasabi, kulang ka pa Lord. No? Yung puso nagpapasalamat, ang nagsinasabi, nasa akin ang peace ng kapayapaan ng Diyos, nasa akin ang kanyang salita, at ang kanyang pangalan. Nasa akin na ang lahat. No? Kaya sa ating pagtatapos, no, ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi isang set ng rules. Pattern ito ng pagtugon kay Jesus dahil siya ang ating peace. We let Him rule our hearts dahil siya ang ating word. We let Him dwell in our minds dahil siya ang ating Lord. We do everything in His name. So kapag ganito tayo mamuhay, titigil tayo sa pagiging kalipunan, no, ng mga taong anxious at magiging one body tayo kay Kristo. Buhay na patunay na siya ay buhay at naghahari. Kaya just to repeat my message, no? The Christian life ay hindi tungkol sa self-improvement, kundi sa pagpapahintulot sa person ni Jesus Christ, mag-take over sa atin through His peace, His word, and His authority. Rule, dwell, and do. Let the peace of Christ rule our hearts. Let the word of Christ dwell in our hearts, and let the name of Christ be our authority in doing things. No? Gusto kong marinig natin ang mabuting balita mula dito. No? So sa reliyon, ang mensahe, gumawa ka ng peace, humanap ka ng wisdom, at gumawa ka ng pangalan para sa sarili mo. Pero ang mabuting balita sa Colossians chapter 3 ay ito. Christ has secured the peace. No? Christ provides the wisdom, and Christ has given you His name. No? The war is over. Hindi mo kailangang mag-manufacture ng peace with God. Tinawag o called ka na dito. Dineclare na ng referee na panalo ka. You are not alone. Hindi mo kailangang umakyat ng bundok para hanapin si God. No? Ang homeowner, no? Ang hari, no, ay lumipat na sa puso mo. Hindi ka na mangangapa sa buhay ng mag-isa. Ang wisdom of the ages ay nakatira na sa atin. No? You have access, no, dahil dala mo ang pangalan niya. Hindi boring at mundane ang iyong buhay dahil instantly we become of service to royalty. We become of service to the King. Hindi ka nang alipin ng mundo, no? Ambassador ka na ng hari ng mga hari. Kaya wala nang pressure, hindi mo na kailangang piliting maging ibang tao. Hahayaan mo na lang ang taong nagligtas sa iyo na isabuhay ang buhay niya sa pamamagitan mo. The Christian life is not an achievement, no? It is an inheritance. No? Let's pray. Father, we thank you that the pressure is off. Salamat po na hindi namin kailangang gumawa ng sarili naming peace o wisdom dahil binigay na ninyo sa amin ang inyong anak. We pray na sa pag-alis namin sa lugar na ito, the peace of Christ will truly be in our hearts, will rule our hearts, that your word will shape us, no? And that in everything that we do, not just today, not just this week, but for the rest of our lives, no, malaki man o maliit, ay gagawin namin sa inyong pangalan, para sa inyong kalwalhatian, dahil mahal namin kayo, at nagtitiwala kami sa inyo, at nagpapasalamat kami sa inyo. Muli, sa pangalan ni Jesus, Amen.